morning po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating pagpupuri sa Panginoon sa umaga nito. Pwede na po natin sabihin ang ating mga personal prayer sa umaga nito. Panginoon, maraming salamat Lord sa panibagong buhay na ipanataloon niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat Lord sa isang linggo, Panginoon, na pagbibigay sa amin ng mga biyaya, Lord. Pag-iingat, Panginoon, at maraming salamat Lord sa buhay, Panginoon. Patuloy kayo po ang aming pupurihin, Panginoon, sa umaga nito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At man, Lord, ang karumihan, Panginoon, na nakikita niyo sa amin, Lord, sinadya man, Lord, o hindi po sinasadya. Patawaran niyo po kami, Panginoon, ang mga pagkukulang, Panginoon. Hinihingi po namin ang kapatawaran, Lord Jesus. Patuloy, Lord, na kayo po ang mangusap sa bawat isa, Panginoon. Kayo po ang mamuna, Panginoon, anumang kabigatan, Lord, na hinaharap ng bawat isa, Panginoon. Nawayin, Panginoon, ay gumaan, Panginoon, at ibigay po namin, Lord, lahat ito, Panginoon, sa iyo. At magtiwala po kami, Lord, na lahat ng nangyayari, Panginoon, ay kalooban niyo po, Lord Jesus. Tuloy na pinapapurihan ka namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga anak niyo na nandito, Panginoon. At papunta pa lang, Lord, ingatan niyo po sila, Panginoon. Anong man po, Lord, ng kaaway in Jesus' name, naway magtagumpay po kayo sa buhay nila, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na sa mga kasama namin leaders, Panginoon, na magpupuri, Lord Jesus. Maraming salamat po. Hawakan niyo po ang aming mga instruments, Panginoon, ang aming dancer, sa mga awit, Panginoon. Bigyan po namin, Lord, ang aming 100% na pagpupuri, Lord Jesus. Kayo po ang aming pupurihin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng malaya, Panginoon, na pagpupuri, Lord Jesus. Kayo po ang aming pupurihin at pasasalamatan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Patuloy na ang aming mga awit, Panginoon, ay maabot po, Lord, sa iyong trono, Panginoon. Kaya pabigay namin ng 100% at natanong po namin kay Lord Jesus. Purihin kayo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Pinabalik namin
Sa'yo
Ang Diyos ko'y buhay. Paano ko ito itago sa loob? Di mananahimik. Purihin ang Diyos. Hello. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Nandito siya. Nagpipigil sa atin. So, palakpakan natin. Kasama natin siya sa pagpapakinig ng kanyang mga salita. So, purihin ang Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos, purihin ka. Minsan pa, tinataas ka namin at kinikilala na ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Lumikha ng langit at lupa. Lumikha ng mga bagay na nasa lupa at nasa langit. Higit sa lahat, salamat. Nilikha mo kami na isang special na nilikha, Panginoon. Pag ikaw ay patuloy namin purihin, sambahin, pasalamatan, at patuloy na itaas ang banal na pangalan. Sa umagang ito, hinihiling namin, Panginoon, na patuloy ang paggabay ng banal na Espiritu. Patuloy na pangusap sa aming mga puso. Patuloy na tugunan ang aming mga espiritual na pangailangan. Salamat sapagkat tunay kang mabuti at tapat. Hindi ka nagbabago. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya sa oras na ito, Panginoon, dama namin ang iyong presensya. Salamat po. Kinikilala namin na ikaw ang hindi namin nakikitang bisita sa umagang ito. Kaya patuloy mong buksan ang aming mga espiritual na puso, isipan, upang maunawaan ang iyong mga salita at iyong kalooban sa aming mga buhay. Purihin ka ngayong umaga. Maraming salamat sa paggalaw mo, sa pagbibigay mo ng kagalakang espiritual, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kaya naman dalangin namin ang mga salita na muli mong maging tanda ito, Panginoon, ang pagmamahal mo sa amin, ang pagkalinga mo sa amin, Panginoon. Purihin ka. Taglay namin ang tagumpay sa oras na ito sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ang tatalakayin natin ngayon ay continuation, pagpapatuloy ng ating paksa tungkol sa paghubog, kung paano tayo hinubog ng Diyos. At ang verse ay matatagpuan natin sa awit 139 verse 13. Sinasabi dito, ang anumang aking sangkap o Diyos, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking ina, hinugis mo akong bata. Okay, so mayroon bang nakatanda sa inyo nung may 5 paraan ng paghubog ang Diyos? Siyempre, nalimutan mo naman. Okay. So, 5 una ay sa ating mga kakayahan, sa ating personalidad, sa ating mga karanasan. At ngayong umaga, pagpapatuloy natin yung 2 huling paksa, mga espiritual na kaloob, at yung ating paano hinubog ng Diyos ang ating puso. So, purihin ng Diyos. So, binigyan tayo ng Diyos ng iba't ibang espiritual na kaloob. Hindi pare-pareho, pero kapag pinagsama-sama, ito ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Kaya, sa ating pag-aaral ngayong umaga, tuklasin natin ano ba yung spiritual na kaloob ng Diyos sa akin. Sapagkat kapag na-discover mo kung ano yung spiritual na kaloob ng Diyos sa'yo, yun ang magiging gabay mo para gawin ang kalooban ng Diyos. Okay? Ayon sa 1 Corinto 12:7-11. And then, verse 27 to 31. Sabi dito, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu
para sa ikabubuti ng lahat. So lahat tayo, wala ditong anak ng Diyos na walang kaloob. Amen? So lahat tayo ay mayroong ibinigay ang Diyos na mga kaloob. Pwede isa, dalawa, tatlo. Pwede marami. So, at ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti natin, itong mga kaloob na ito. So, sa isa'y ipinagkaloob ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos. Ito yung mga magaling silang mag-evangelize, magaling silang magpatotoo, magaling silang, yung ang dali lang nilang mag-share ng mabuting balita, tapos ang dali lang din tumanggap. So, isa yung kaloob, yung magaling kang mag-share, magbahagi ng salita ng Diyos. Isang kaloob yan. So, hindi lahat mayroon yan kasi mayroong iba natatakot silang mag-share. Pero, yung may kaloob sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sobrang matapang yun. Sobrang malakas ang loob mo. Kasi yun ang kanyang kaloob. Pero, kung yan ang kaloob mo at hindi mo ginagamit, nakakalungkot. So, kapag alam mo mayroon kang burden, mayroon kang kabigatan na mag-share ng salita ng Diyos, huwag mong pigilin. Kasi isa yan sa itinagupilin sa atin ng Panginoon Hesus Kristo bago siya umakyat sa langit. I-share ang kanyang mga salita. So, kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos at ang isa ay ang kakayahang makaunawa. So, mayroong mga hindi basta nakakaintindi ng salita ng Diyos. Pero mayroong ang bilis lang. So kapag nag-share ka ng gospel sa kanya, mabilis niyang tanggapin ang Panginoon, mabilis niyang nagkikilan. So isa rin pala yung kaloob. Ano pa? Ang isa yung espiritu rin yun ay nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig. Yung malaking pananampalataya, hindi lahat ay may malaking pananampalataya. Ang sukatan niya, sabi doon, kasing laki lang ng buto ng mustasa, pwede nang ilipat ang bundok sa dagat. So kung mayroon kang ganon, malaki na yun. Ganon kaliit sa buto ng mustasa, malaki na yun. So mayroong pinagkalooban talaga ng nabubuhay sa pananampalataya. Hindi natatakot magutom, hindi natatakot sa lahat ng bagay dahil napakalaki ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kayang-kayang. Iligtas siya ng mga kayang-kayang. Bigyan siya ng Diyos ng kapangyarihang mapagtagumpayan ng lahat dahil sa malaking pananampalataya niya. Sa iba'y kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. So, pwede natin ipanalangin ang mga may sakit, pero meron talagang special na kaloob na kapag ipinanalangin niya ang may sakit, gumagaling. So, ngayon parang pagbulay-bulayan nyo, ano kaya ang kaloob ko? Mayroon kaya akong panalangin na nagbumaling? Mayroon ka ba akong na-share ng gospel na tumanggap? So, isa yan sa kaloob sa'yo na dapat mong ituloy-tuloy. Ano pa? May pinagkalooban ng kapangyarihan gumawa ng mga kababalaghan. Ito yung mga milagro. So, sa bagong tipan, si Pedro, si Juan, nakakagawa sila ng mga kababalaghan. Palakad ng kulay, gano'n. So, ayaw ko sa atin dito. Kung mayroong nakaranas na nakagawa siya ng milagro o kababalaghan. So, kung wala pa, panalangin natin na magkaroon. May pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tulad ng pagtayo dito, pangangaral. Hindi lahat kayang tumayo sa pulpito at mangaral. Kasi isang malaking pananagutan, kapag tumayo ka dito sa pulpito at nangaral ka, ang pinapangaral mo, ikaw ang unang mag-aani. So, hindi lahat kayang maging preacher. So, mayroong pinagkalooban noon. Ano pa? May pinagkalooban din ang kakayahang makakilala kung ang kaloob ay mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang Espiritu. Alam niyo, panalangin natin ito yung discernment. Alam mo, sa tao na kausap mo, kung nga sinasabi niya
Espiritu ng Diyos o galing sa masamang espiritu. Kasi meron tayong binigyan tayo discernment yun sa Tagalog ay sa English. Yung alam mo na agad, na-detect mo na agad na hindi maganda o galing sa masamang espiritu ang kanyang mga pinagsasabi. Meron namang pag nagsalita, pag buka ng bibig niya, nag-bless ka na kaagad. So yun, meron ganon. So, gulay-gulayin siya kung saan kayo dito. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Ito yung speaking in tongues. So, hindi rin lahat yun. Mayroon. So, ako, binigyan ng Panginoon ng kakayahang magsalita sa ibang wika. So, special yun. So, kung gusto ninyo, bilhin ninyo sa Panginoon, pwede niyang ibigay. Kung ninanasa niyo, kung talagang desire niyo. Ano pa? Iba naman, ibang wika, kasi iba naman ay nagpaliwanag yun. So, isa rin gift, isa rin kaloob, yung may nag-speak in tongue at mayroong nag-interpret. So, kaloob rin ng Diyos yun. Kasi kailangan pag nag-speak in tongue, mayroong lalo na sa congregation. Pwede yung mag-isa ka sa kwarto, mag-speak in tongue ka. Pero kung dito sa congregation, mag-speak in tongue ka, hindi pwedeng walang mag-interpret. Kasi, siyempre maguguluhan yung nakinig. Kung anong pinagsasabi mo, hindi naintindihan. So, mayroong pinagkalooban. So, partner yun. Nagkasalta ng ibang wika, may mag-interpret. Ngunit, so, sa lahat ng yon, isa lamang espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito at mamamalagi na sa iba't ibang kaloob ayon sa kanyang kaibigan. So, galing lahat ng kaloob, galing sa banal na espiritu. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Sa verse 28, naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol. Ito yung mga missionary, mga nagte-church planting. Ikalawa, mga propeta. Pinapakitaan siya ng Panginoon ng vision kung anong mangyayari sa hinarap. Mga guro, sabihin tayo mga guro dito, naglagay din siya ng mga gagawa ng kababalaghan, mga nagpagaling na mga may sakit, tagatulong, yung assistant lang, yung magaling siya tumulong lang. Yun ang kanyang kaloob. Ano pa? Mga tagapangasiwa. So yung administration, mahirap mangasiwa, pero yan ay kaloob ng Diyos kung ikaw ay magaling sa pangasiwa. Yung mapasunod ng mga tao, isang gift yun, isang kaloob. Mayroon kasi mga tao kahit anong sinasabi, alimbawa, yung tagapangasiwa, kahit anong sabihin, kung hindi sumusunod ang mga tao sa'yo, hindi sabihin wala kang kaloob na manguna. No, ano pa? Mga para lang, magsasalita sa iba't ibang mga. So, mayroon din hindi pa nabanggit na mga kaloob tulad ng pag-awit, pagtugtog ng instrumento, ang paglilinis ng simbahan, hindi kasi lahat naglilinis. Ngayon, kung masaya kang naglilinis, kaloob mo yun. Kung hindi ka na magtul, hindi ka reklamo. So, yun. So, maraming mga kaloob na dapat meron tayo kahit isa. Okay? Ayan. Ang pangalawa at panghuli, ang Diyos rin ay inihubog ng ating mga puso. So, ano ba ang kakayahan ng iyong puso? Ito. So, ano ba ang puso? So, ito ay ginagamit para ilarawan ang lahat ng iyong gusto, lahat ng iyong pangarap, mga interes mo at ambisyon galing yun sa puso. Ipinahayag na yung puso kung sino ka talaga. Yung puso mo ang magsasabi sa'yo kung sino talaga ka, kung sino ka talaga. Hindi yung sinasabi ng ibang tao at yung iniisip ng ibang tao. Kasi kung doon natin ibabase ang buhay natin sa iniisip ng tao o iisipin ng tao or kung sasabihin ng tao, hindi ka na yun. Hindi na ikaw ang nangunguna sa buhay mo, kundi ibang tao na. Pero sabi dito, ang puso natin na nagdidikta kung talagang gusto natin sa buhay natin.
yung interest natin, yung vision natin, pangarap natin, at higit sa lahat, kung sino ang ating mamahalin. Ayan, so, ang puso mo ay naglalaman ng mga dahilan kung bakit mo sinasabi yung masabi mo. Ayan. Kung bakit mo nararamdaman ang nararamdaman mo. So, sa puso mo na yon. Sa physical na aspeto naman, sa bawat isa sa atin ay may bukod tanging pintig. So, sa lahat sa atin dito, walang kapareho sa heartbeat, pintig ng puso. Iba-iba. Kung paano magkakaiba yung ating fingerprint, yung ating eye prints, napansin nyo, yung nung kumuha tayo ng ating national ID, saan tayo pinicturan, di ba yung mata? So, iba-iba pala yung print ng ating mga mata, ng ating mga thumb, ng ating mga boses, at tibok ng puso. So, iba-iba yun. Walang kapareho. So, tunay na, di ba, sa milyong tao, iisa ka. Walang kapareho, walang katulad. Salamat sa Diyos. Sa emotion naman, binigyan tayo ng Diyos ng yung emotion natin, paano nagre-react yung puso natin. So, kinakabahan tayo, diba? Kinakabahan, natatakot, nagpapanik. Kailan ka kinakabahan? Kinakabahan ka kapag tinawag ka sa recitation. Totoo? Nakabog-kabog yung bibig mo. Kinakabahan ka kapag ikaw ay nagsisinungaling. O, naranasan nyo na yan? Kasi yung konsensya magsasabi doon ng mali yan. Ano pa? Pag ikaw ay natatakot. Naranasan ko yung mag-witness sa korte. Grabe pala yun. Natutuyuan ka ng sobrang kaba, tapos natutuyuan ka ng laway. Para kang mahimatay doon. Pero hindi naman ikaw may kasalanan. Nag-witness ka lang doon sa korte. Yung naranasan ko matinding kaba na hindi ako makaisip. Tapos, chinek pa ako kasi bawat salita mo pala, sabihin mo, Your Honor, gaganon ka pala. Sobra akong kaba. So na, pinaranas sa akin ng Lord yung sobrang kaba. Nung naupo ako sa witness stand sa korte, katakot. Kaba. Tapos nawala ka sa isip. So yun yung kaba talaga, yung kabog ka rin ng puso mo. At kinakabahan ka rin kapag ikaw ay nananalig ng Diyos. Diba? O nagpapanik, o mayroong nag-away doon. So yung reaction ng puso natin, nararamdaman natin, kapag mayroong mga nangyayari na kakaiba, na hindi normal. So yan yung ginagawa ng ating puso. Okay? At kinakabahan ka rin pag nakita mo yung crush mo. Totoo yan. Totoo ba yung people? Kung matindi ang kaba na yan, nagkakabog-kabog para maririnig mo pa. Di ba pag nakita mo yung crush mo, diba? Diba? Nagre-react kayo kasi totoo. Yan. Yan. Okay. So, ano ang palatandaan? Ito, makinig kayo. Ano ang palatandaan na ang Diyos ay pinagsisilbihan mo ng mula ng buong puso? Ano? Masaya ka, masigla. Sabado pa lang, alam mo yung na. Diba? Mga ganon. Excited ka palagi. Hindi ka na kailangan, Sumama ka. yung people practice. Hindi ka na kailangan utusan. Kasi, buong puso ka naglilingkod sa Diyos. Walang makakapigil sa'yo. Yun. Tapos hindi ka kailangan i-check, hindi ka kailangan i-challenge. Ginagawa mo ang ginagawa mo dahil masaya ka. At walang pagod doon. Pagising, kaya paglinggo, excited ka. Pagising mo sa umaga, ang concentration mo kaagad, Lord, ang araw na to ay special. So, bawat linggo ng buhay natin, special yun. Kaya kailangan maramdaman natin ng ating paglilingkod ay talagang mula sa puso. Kasi kapag nadala-dala ka lang, naggaya-gaya ka lang, mabilis kang manawa, mabilis kang tumingin. So
kailangan yung paglilingkod natin sa Panginoon, laging mula sa puso. May saya. Isa pa, naglilingkod ka sa Panginoon buong puso kung ang lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon ay effective. Epektibo. Bakit? Isang paraan, isang katunayan, epektibo ka sa iyong paglilingkod sa Panginoon ng buong puso ay kung lagi kang masaya, walang reklamo, ginagawa mo lang yung dapat mong gawin, at hindi mo tinitingnan yung kasamahan mo kung may ginagawa sila o wala. So, nais ng Diyos, sobra siyang natutuwa kapag ang mga anak niya naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Tulad sa pag-awit, kapag subukan nyo ang pag-awit nyo buong puso, ay parang kami nahila papuntang langit. Ang pagpalakpak natin ay buong puso, mararamdaman mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Pero, alam mo, practicein natin talagang sa palakpak pala, napapasaya natin ang Diyos. Buong puso, malalaman mo ang paglilingkod ng buong puso sa palakpak pa lang. Tandaan yan. Dapat ang lahat ng member ng BCF sa palakpak pa lang nanginginig na ang banal na Espiritu para ikaw ay hipuin at pagpalain. Amen? So sa palakpak pa lang nasa na natin. Sa pag-awit, kasi ang church natin may gift, may gift. May regalong Diyos sa atin na sa pag-awit. Sa instrumento, lahat na parang, sabi ba na pasawaran nini, parang nandito na lahat sa awit, instrumento, lahat na. So pinagpala tayo. Gamitin natin yan, lahat ng meron tayo sa pagpuri sa paglilingkod sa Kanya, sapagkat nagagalak ang Diyos sa mga anak niya, naglilingkod ng may puso. So, ganyan kahalaga ang puso natin. Naglilingkod tayo dahil sobrang mahal natin ng Diyos. Kasi kapag kalahati lang, kailangan simba ngayon kasi hindi. Nagsimba ka dahil mahal mo ang Diyos nang mula sa puso. So, purihin ang Panginoon. Kaya, paglingkuran natin ang Panginoon with a heart. Nang mayroong puso, galing sa puso, buong puso. At hindi ka lilimutin ng Panginoon. Pag napangiti mo kasi ang Diyos, sobrang pagpapala ang darating sa iyo. So pagsikapan natin mga kapatid, bagamat hindi pa tayo perfecto, pero binibigyan tayo ng Lord ng mga guide kung paano natin siya paglilingkuran. At nalaman natin ngayon na ang Diyos pala sobra niya tayong inaalala, sobra niya tayong minamahal, dahil sa paghubog niya sa atin, sa ating una. Paano tayo hinubog? Sa pamamagitan ng ating mga kakayahan, binigyan niya tayo ng kakayahan na iba't iba, sa pamamagitan ng ating mga pag-ugali, personalidad, iba-iba, may negative, may positive. Pero piliin natin ang positibo, mga karanasan, iba't ibang karanasan sa buhay, mula pagkabata hanggang sa ngayon. At eto, yung spiritual na kaloob at paglilingkod sa Diyos na may kasamang puso. Tandaan nyo, kapag naglilingkod kayo na wala sa puso, mabilis ang pagkasawa, manginginawa kayo, at hihinto na kayo. So, palakpakan natin ang Panginoon. Lahat ba tayo sa paglilingkod sa Diyos ng buong puso? At tandaan natin, sa paglilingkod sa Diyos, walang retirement. Hanggang pumikit ang mata mo, sa Diyos ka pa rin maglilingkod. Kasi ang sarap kang isipin, ang tunay na nagmamahal sa Diyos, mamatay magbuhay, wala kang alalahanin. O diba? Mamatay ka man, lilipat ka lang naman ng address. Kung bakit? Bakit tayo matatakot, mag-aalala? Normal na may takot tayo, pero meron tayong malalim na pananalig, pag-asa, na ang kamatayan ay paglipat lang ng tirahan. So, purihin ang Diyos mula sa araw na ito, manalangin tayo ng lahat ng ginawa ng Diyos na paghubog sa atin
ay may apply natin, lalo tigit yung paglilingkod na mayroong puso. Amen? Hanggang dyan tayo tumayo. O manang Diyos, purihin ka muli. Maraming salamat po sa iyong aral na aming napakinggan. Salamat sa iyong guidance. Salamat sa paghubog mo sa amin. Sa lahat ng aspeto ng buhay namin, Panginoon, lahat yung ginagamit mo para kami ay hubugin, maglingkod sa iyo na mayroong puso. Nagmula sa puso at nagmamahal ng buong puso sa iyo. Salamat, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin na tunay na may apply namin ang 5 paraan ng paghubog sa amin. Lalo higit, Panginoon, ang aming mga puso. Gamitin mo ito, palalahanan mo ito, Panginoon, na ikaw lang ang maging priority, ikaw lang ang aming mamahalin at sobrang at paglilingkuran, Panginoon, na walang reklamo at walang pangihinaw. Maraming salamat sa pribilehiyong ito, Panginoon, na kaming lahat ay pinili mo para maglingkod ng buong puso sa iyo. Bigyan mo kami ng tagumpay sa bawat araw, Panginoon. Bigyan mo kami ng kapangyarihan para patuloy na ikaw ang manaig, ikaw ang mananalo sa buhay namin araw-araw. Ang kalooban mo ang lagi namin masusunod. Salamat sa iyong presensya sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Uli ka namin tinataas, pinupuri, sinasamba, pinasasalamatan. Pinabalik namin sa iyong lahat ng pagsamba at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Lahat magsabi na. Amen! Hey, good morning po. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. So, ngayong umaga ay, yan, napagtanto ko rin yung kaloob. Hinubog ako ng Diyos ayon sa kanyang kaloob. Yung magsalita dito sa harap. So, kasi sa school, ewan ba? So, pag may mga pa-meeting sa mga parents, PTA, so, ako yung laging mag-pray, ako yung laging mamumuna. Kasi, nasanay na nga din siguro, no, sinanay ng Diyos na magharap sa iba't ibang klase ng tao. So, kahit saan siguro, mag-bid ka doon sa district ng lupang hilirang, so, kaloob ng Diyos yun, na yung hiya mo ay nawawala kapag kaharap mo na yung mga ibang tao. So, halos pag doon ako sa school, minsan ayaw na nilang pahawakin ng mic kasi sabi niya pauubos yung oras. Kaya inuorasan ako. So yan po ay pinapasalamatan ko sa Panginoon. Kasi mula pa na yan, yung nag-church ako, yung nakaupo ako dyan. Parang na-imagine ko rin yung ako yung magsasalita dito. No? Yung magpapadalo, isa sa magpapadalo ng pagsamba natin tuwing linggo. So, eto binigay ni Lord. Kaya, thank you kay Lord dahil ngayon nandito na ako. Ako na yung tagapagpaalala niyo para sa Panginoon. So, ang atin pong mga kaloob na yun ay muli pinapasalamatan at pinabalik natin sa Panginoon. Alam ko lahat tayo meron na. Hindi lang natin minsan naiisip na yun pala ang ating kaloob. So, imagine niyo ngayon kung ano yung the best na kaloob ni Lord para sa inyo. So, reminder po para sa atin, ang ating prayer meeting tuwing Friday, alas 7 po ng gabi dito sa ating bahay sambahan. At ang ating music team practice, 6:30 po ng Saturday. At ating Sunday worship, ang pinakamalaga, tuwing alas 9 ng umaga, tuwing Sunday. So, yan po, at lahat ay para sa Panginoon. Tumayo po tayo lahat para sa ating pagkakaloob
So, sabay-sabay po natin basahin yung verse natin today. Gawa 20 verse 35. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ganitong trabaho ay dapat ninyong tulungan ng mahina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. Amen. Tayo po'y magbigay sa Panginoon. Atin pong pasalamatan ang ating offering. Panginoon, muli pa kami papasalamat una sa lahat ang buhay, Panginoon, na patuloy namin tinatama sa galing sa iyo. Thank you, Lord, na meron kami, Panginoong desire na ang aming Panginoong pinita ay magkaroon ng sharing sa iyo, Panginoon, para magamit naman ito sa paglilingkod ng mga bawat mananampalataya, Panginoon, at ang improvement, Panginoon, ng church na ito. Thank you, Lord, na ang lakas na nagmula sa iyo. Kaya naman kami binabalik namin at pinagsalamatan ng Diyos sa lahat, Panginoon, ang aming mga offering. In Jesus' name we pray. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, purihin ka po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na ipinagkaloob sa amin. Salamat na ito po ay kalakasan ng espiritual na buhay namin, Panginoon. Salamat po sa pagtatapos ng aming gawain. Patuloy na kami po ay ingatan muli sa buong isang linggo. Ipagalaw niyo po naman sa amin ang sapat na pag-iingat, sapat na biyaya, at sapat na pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Sa iyo pinakamatas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Agapin po natin ang pagpapalo ng Panginoon. Sa Kanya, nakikipag-isa sa inyo upang hindi kayo magkasala. At magkaharap sa inyo na walang magtasan at may malaking kaganahan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating nakapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon sa Kanyang kaluwalhatian, katakilaan, kapamalaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman.
Amen.